Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Hebreo chapter 8 verse 13. Sinasabi dito na ang sabihin niya, isang bagong tipan, pinaging luma niya ang unang tipan. Ito ngayon ay tumatanda na at malapit nang mawala. Ang lumang tipan ay madalas na inilarawan bilang isang salamin na sumasalamin sa pagiging makasalanan at kawalan ng kakayahan ng sangkatauhan na ganap na sumunod sa batas ng Diyos. Ito ay dahil ang mga batas nito, lalo na ang mga seremonyal at sakripisyong batas, ay nakahighlight sa di kasakdalan at pangangailangan ng sangkatauhan para sa pagbabayad sala. Ang lumang tipan sa pamamagitan ng mga batas at ritual nito ay nagpakita ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang pangangailangan para sa isang tunay na pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ang lumang tipan ay madalas na inilarawan bilang isang ministeryo ng pagkondena dahil itinatampok nito ang kawalan ng kakayahan ng sangkatauhan na ganap na sundin ng batas ng Diyos at makatuwid. At sa makatuwid ay nagpapakita ng ating pagiging makasalanan at pangangailangan para sa kapatawaran. Habang ang lumang tipan ay nagsisilbing gabay at paraan ng pagsamba, sa huli ay tinuturo nito ang pangangailangan para sa isang malaking solusyon ng bagong tipan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang lumang tipan, pangunahin ang batas na ipinigay sa pamamagitan ni Moises ay nagsilbing tagapagturo upang akayin ang mga tao kay Kristo. Ito ay hindi nilalayong maging isang permanenteng sistema ng kaligtasan, kundi isang pansamantalang gabay na tumuturo sa katuparan na matatagpuan kay Jesus at sa bagong tipan. Ang pagninilay-nilay sa kasalanan at biyaya ay kinabibilangan ng pagkilala sa malalim na kahihinatnan ng kasalanan. Kapwa sa bawat isa sa ating kaugnayan sa Diyos at pagkilala sa di masusukat na kaloob na biyaya ng Diyos na malayang inihahandog sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Ito ay pagkilala sa lalim ng pagkasira ng tao at ang walang hangganang pag-ibig at pagpapatawad na inialay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pagsasaya sa kalayaan ng biyaya na natagpuan kay Kristo ay nangangahulugan ng pagdiriwang ng pagpapalaya mula sa kasalanan at sa kaloob ng pabor ng Diyos na nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang kalayahang ito ay hindi lamang isang legal na deklarasyon, ngunit isang pagbabagong karanasan na nagbibigay kapangyarihan sa mga mananampalataya na mamuhay ng isang buhay ng pag-ibig, kagalakan at layunin na ginagabayan ng banal na spirito. Kabilang dito ang pagkilala ng kaligtasan, ang pagyakap at ang kanyang kalooban ay isang buhay na kaloob ng Diyos. Ang pagpapanibago ng iyong pangako na mahalin at paglingkuran si Jesus ay nagsasangkot ng malay na nagdesisyon na unahin siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni at aktibong paghahanap ng mga pagkakataon upang ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa iba na ginagabayan ng kanyang mga turo at halimbawa. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa Daily Devotions.